Isang liblib na lugar ang pinuntahan ni Louie para sa kanyang thesis, ngunit hindi niya inaasahan ang mga kababalaghang kanyang matutuklasan. Sa gitna ng gubat, may isang lumang puno na tahanan ng sinaunang bagay na nagdadala ng mga boses at kakaibang liwanag ng mga kandila. Habang sinusubukan niyang alamin ang misteryo, unti-unting lumilinaw ang mga hugis na ginagawa ng mga kandila. Tila may mensahe mula sa mga espiritu ng mga nasawi sa isang trahedya. Paano nga ba makakatakas si Louie sa sumpang ito? At paano siya patuloy na hahabulin ng mga kandila kahit saan siya magpunta? May isang taong nagngangalang Louie na nagpunta sa isang liblib na lugar para sa kanyang thesis. Gusto niyang mag-focus sa mga unique na tradisyon ng Pasko sa Pilipinas, lalo na yung mga hindi pa masyadong kilala. May mga na-interview raw siyang mga residente na nagsabi sa kanyang may bahagi ng gubat na hindi nila pinupuntahan tuwing Pasko. Mayroon daw kasing lumang puno sa gitna noon na tahanan ng isang napakasinaunang bagay. Sa unang gabi ni Louie sa lugar na yon, may narinig siyang mga boses na parang kumakanta. Ang weird kasi parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng gubat, kahit wala namang tao. Nagtataka raw si Louie kasi ang pagkakaalam niya ay siya lang ang tao sa lugar na yon. Kaya saan nanggagaling ang mga boses na yon? Kinabukasan ay nagdesisyon si Louie na magbantay sa gabi. Nagdala siya ng kamera para i-record ang mga kaganapan. 10:00 ng gabi, nakita ni Louie yung mga kandila na parang may sariling buhay, gumagalaw sa gubat. Para bang may invisible na kamay na nagdadala sa kanila at nagbubuo sila ng mga hugis na parang may kwento. May mga taong naglalakad, may mga batang naglalaro, may mga nagdarasal at may mga nagkakantahan. Habang tumatagal ay napapansin ni Louie na ang mga kandila ay papalapit sa kanilang barangay. Ang mga hugis na ginagawa ng mga kandila ay nagiging mas malinaw. Mga bahay, mga tao, mga sasakyan, mga simbahan, mga nagkakantahan, mga nagdarasal, mga naglalaro. Paulit-ulit lang ang mga hugis na ginagawa ng mga kandila. Parang may mensahe na gustong iparating ang mga iyon. Isang gabi may nakasalubong si Louie na multo na nagbigay ng babala sa kanya. Sobrang takot niya, nagtago siya sa ilalim ng kama at hindi mapakali. Para bang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Baka raw tuluyan na siyang nababaliw. Baka raw lahat ng nakikita niya ay bunga lang ng kanyang imahinasyon. Nagkwento raw si Louie sa isang matanda na pinagkakatiwalaan niya tungkol sa mga kandila at mga multo na nakikita niya. Sabi raw ng matanda ay may isang barangay na nawasak ng isang bagyo noong Pasko. Lahat ng residente ay namatay. Ang mga multo raw na nakikita ni Louie ay marahil ang mga espiritu ng mga taong iyon. Ang mga kandila ay ginagamit ng mga multo para ipakita ang mga huling alaala nila. Parang mga pelikula na paulit-ulit nilang pinapakita para hindi makalimutan. Sa bisperas ng Pasko ay nakita raw ni Louie ang mga multo na nakapalibot sa kanya. Sabi ng mga ito ay may kapalit dapat ang kanilang mga buhay. Kailangan daw ay may mamatay na kapareho ng bilang nila. Kaya pala naglalakad ang mga ito sa buong barangay ay dahil naghahanap sila ng mga biktima. Ginagamit lang pala ng mga multo ang mga kandila para makalabas sa gubat. Nagawa raw tumakas ni Louie sa tulong ng matanda na kinuwentuhan niya. Pero ang karanasan na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding paranoia. Kahit nasa bahay na siya, parang may mga kandila pa ring sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Nasa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa ilalim ng mesa, sa loob ng banyo. Sabi niya ay hindi na siya natatakot sa mga multo. Pero sa mga kandila, oo. Tuwing Pasko, nakakatanggap siya ng maliit na kandila mula sa barangay na yon. Parang paalala na hindi pa tapos ang koneksyon niya sa mga multo. Kahit nasa Maynila na siya, parang may parte pa rin siya sa kwento ng mga kandila. Ang kwento ni Louie ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi dapat pakialaman, lalo na kung ito'y may kinalaman sa mga espiritu. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories.
Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga ka-spooky, tandaan baka ang kandila sa tabi mo ay may kwento ring gustong iparating.